Chapter 6. Kahit ilang beses ipikit ni Ranaya ang mga mata, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang imahe ni Gray na hinahalikan siya. She bit her lip at the memory. She had never been kissed, despite her age, and she was surprised that she could answer his kiss with passion. Nang dumampi ang mga labi ni Gray sa kanya, ay naging otomatiko ang kanyang pagtugon na tila ba matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon. Hindi nga ba? Inis na napabuntong hininga si Ranaya nang muling mag-flash sa kanyang isip ang mukha ni Gray. Buong araw niyang iniwasan ang binata. Ayaw niya itong makita dahil gusto niyang mawala sa kanyang balintataw ang imahe nito. Pero paano iyon mangyayari kung kahit ano pa ang gawin niya ay laging sumusulpot sa kanyang isipan ang nangyari sa kanilang pagitan? Nagpasya si Ranaya na bumangon at lumabas ng kwarto dahil sigurado siyang hindi pa siya makakatulog. Isa pa, napakaaga pa para doon. 7:00 pa lang ng gabi at ang magkulong sa silid ay walang magagawa sa kanya. Mabuti naman at lumabas ka ng kwarto mo. Mabisita ka, wika ng inang niya. Sino po? Magandang gabi, sabi ng isang tinig. Nakita ni Ranaya ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang balkonahe. Rafi? Napatingin siya sa mga magulang nang makita ang bisita. Kilala ng mga ito si Rafi. Kaklase niya ang lalaki noong elementary. Maliban doon, crush din niya ito. Pasok ka, mabilis niyang saad. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko na nandito ka ngayon at nagbabakasyon. Makikibalita lang sana. Ngumiti si Rafi. Noon ay kinikilig si Ranaya sa ngiti ng binata. Pero lipas na ang panahong iyon. Ilang taon na nga ba ang nakaraan? Mabuti naman ako. Maupo ka. Gusto mo ba ng coke? Tubig? Juice? Tanong niya. Salamat. Kahit ano na lang. Sandali lang. Iniwan ni Ranaya si Rafi sa balkonahe. Pero bago pa man siya makalayo ay narinig niya ang tinig ni Gray na papalapit. Ilang sandali pa ay nakita niyang papasok ang binata sa kanilang kusina. Natigilan si Ranaya sa ginagawa, lalo na nang lumapit si Grace sa kanya. He was only inches away from her. She kept staring at him. Iyon ang unang pagkakataong naging ganoon sila kalapit magmula nang halikan siya ni Greg. Ang akala niya ay aabutin siya ng binata. She was anticipating his every move, unconsciously biting her lip in the process. Nakita niyang lumamlam ang mata ni Gray. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Tumigil ito sa paglapit at saka baliwalang binalingan ang ref na nasa tapat. Kumuha ito ng coke at walang salitang umalis din. Kunot noong napatingin si Ranaya sa pintong nilabasan ni Gray. Naguluhan siya sa naging kilos nito. Tila ba may nais itong sabihin pero pinigil ang sarili. Tila nais ding hawakan siya pero nagbago ang isip. Hindi niya maipagkakaila na may kung anong damdamin na pinupukaw sa kanya si Gray. Natuturol na niya iyon pero ayaw lang din muna niyang pagtuunan ng pansin. Ipinilig ni Ranaya ang ulo saka naalala ang bisita sa labas. Rafi, pasensya na at natagalan. Kausap ni Rafi ang kanyang tatay at pagdating niya ay pumasok naman sa kabahayan ng kanyang ama at iniwan sila sa balkon. Hindi niya alam kung ano ang sadya ni Rafi sa kanya. Minsan na itong umakyat sa kanya ng ligaw. Natuwa siya noon dahil crush nga niya ang lalaki pero hindi natuloy ang panliligaw nito dahil nagtungo na siya sa Maynila. Ngayon, wala na ang kilig na dati ay nararamdaman niya para dito. Nagkumustahan silang dalawa tungkol sa kanilang mga buhay. Nakadama si Ranaya ng awa kay Rafi dahil hindi pala ito nakapagtapos ng kolehiyo at nagsasaka na rin ngayon. Mukha nga rin itong tumanda dahil na rin siguro sa kakatrabaho sa bukid. Maya-maya ay narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ni Gray sa screen. Kunot noong ini-unlock niya ang cellphone, saka binasa ang message nito. You look bored, basa niya sa text ng binata.
Napatingin siya sa ilalim ng punong mangga kung saan naroon si Gray at hawak ang cellphone. Hindi niya sinagot ang text nito at ibinaba ang cellphone sa mesang nasa harap. Hindi pa man nagtatagal ay muli na naman iyong tumunog. Only this time, he was calling. Nakita niyang nakatayo na si Gray, malayo sa mga pinsan niya. Nakatingin ang binata sa kanila ni Rafi na nakatalikod naman dito. Hinayaan ni Ranaya ang pagriring ng cellphone hanggang sa tumigil iyon. Pero maya-maya ay muli na namang nagring. Maging si Rafi ay napatingin na rin sa kanyang cellphone. Nagpaalam siya saglit at lumabas sa balkon. That way, halos magkaharap na sila ni Gray. With only a little distance between them, sinagot pa rin niya ang tawag. "You're bored, aren't you?" Sabi agad ni Gray pagsagot ni Ranaya sa tawag. "Contrary to what you think, nag-e-enjoy ako sa usapan namin." "Really? Nakita kita kaninang naghihikab." Hindi alam ni Ranaya kung ano ang iisipin sa kaalamang ang atensyon pala ni Gray ay nasa kanya. "Hindi ko ginawa yon." Pinaningkitan niya ang binata. "I saw you. Bakit kasi hindi ka nalang matulog?" "Ang aga-aga pa, matutulog na ako?" She answered exasperatedly. "Hindi ba't iyon naman ang balak mong gawin kanina? Dumating lang si Rafi, bigla ka nalang bumangon." Kung bakit alam ni Gray ang pangalan ni Rafi, sigurado si Ranaya na ang mga pinsan niya ang nagsabi at malamang na nagkwento rito. "Hindi pa ako natutulog kanina at nagkataon lang na lumabas ako nung dumating naman siya. And why am I explaining these things to you?" "I don't know. The same way I don't know why I don't want to see you with Rafi." Hindi agad nakatugon si Ranaya. She cleared her throat. "Gray, you're wasting your load. I can clearly see you from here." Pagpapalit niya ng usapan. "I can see you too." Napangiti siya at napailing sa direksyon ng kanilang usapan. Nakatingin ang binata sa kanya tulad ng ginagawa niya rito. "You're smiling," dagdag nito. "Dahil nakakatawa ka. At least, you're not bored with me." "I said, I'm not bored." "Okay, you're not. But you're not interested in talking to him." "That's mean. Hindi ako suplada." "Yes, I know. Sa akin ka lang naman indifferent. The reason why?" "Sa tingin ko, alam ko kung bakit." Napahumindig si Ranaya sa nais ipahiwatig ni Gray. "What are you talking about?" Nagkibit balikat ang binata. "What?" Ulit niya pero narinig lang niya ang pagtawa nito kaya nainis siya. "I'm going to end this call now." "End it, but be sure to go to bed, or else I'm going to kiss you right there. I was tempted to do it earlier in the kitchen." "Don't bite your lips, Ranaya," anas pa ni Gray. She gasped when she heard his hoarse voice. It brought back the sensation she felt while he kissed her. Napapikit siya nang maalala ang tagpong iyon. "Good night, Gray." She needed to end the call for her sanity. She was attracted to him, plain and simple. Anumang pagtatakip ang nais niyang gawin ay pilit na lumalabas ang atraksyong iyon. Nanginginig ang mga daliri ni Ranaya nang pindutin niya ang end button. Realizing how she felt for him, hindi na niya nilingon pa si Gray. Nang makabalik siya sa balkonahe ay nagpaalam na rin si Rafi sa kanyang pasasalamat. Pero sinabi nitong dadalaw muli. Nagtungo agad si Ranaya sa kanyang silid. Doon ay inisip niya ang napagtantong damdamin para kay Gray. Pilit niya iyong iwinawaglit sa kanyang isipan pero hanggang sa dalawin siya ng antok nang nagtitilaukan na ang mga manok ay lalong tumimo sa kanyang isip ang damdamin. Gaya ng kanyang antok, dapat ba niyang hayaan na lang ding mag-give in ang sarili sa damdamin? "Dalhin mo saglit to kinaamang mo at sumasakit tong paa ko." Nakita ni Ranaya ang basket na may lamang merienda. Maganda ang ani at matubig pa sa palayan kaya nakapag-second crop ang kanyang tatay. Bahagi ng lupa ni Gray ang pinagtataniman ngayon ng kanyang ama.
Pagkatapos ng ani ay saka ito magbibigay kina Gray ng palay bilang upa. Ganoon ang kalakaran sa mga walang sariling lupang sinasaka. Well, mabait nga siguro ang ama ni Gray dahil hinayaan nito ang kanyang amang nasakahin ang bahagi ng lupang dati na nitong sinasaka. Kung hindi naman din binili ni Gray ang lupa, ang amang niya ang magmamay-ari niyon. Nakaplano na ang pag-loan niya para ipandagdag sa perang ipon pero nahuli na siya. Sige na, ako na magdadala, tugon ni Ranaya. Tulog ang kanyang pamangkin kaya pwede niya itong iwan muna. Kinuha niya ang basket at naglakad patungo sa likuran ng kanilang bahay. Tirik ang araw pagkatapos ng ulan kaya alam niyang maputik. Matagal na rin siyang hindi nakakapunta sa bukid. Dati ay namumulot pa siya ng kuhol sa palayan kasama ang mga pinsan pagkatapos ng ulan. Wala silang pakialam sa putik. Napangiti si Ranaya sa alaala. Medyo mabigat ang basket na hawak niya dahil sa soft drinks at pansit na nakabalot. Mula sa pilapil na nilalakaran ay tanaw na tanaw niya ang kubo ni Gray. Nakaramdam na naman siya ng lungkot nang maalala ang kanyang pangarap. Sana, bahay niya ang ipinapatayo sa lupaing iyon ngayon. Maraming sana pero kailangan na niyang bumuo ng ibang pangarap. Huminga siya ng malalim saka nag-focus sa pagbaybay sa pilapil. Pawisan na si Ranaya nang makarating kina Gray. Abala ang lahat sa pagtatanim. Alam niyang hindi madali ang ginagawa ng mga magsasaka. Maghapong nakababad sa putik ang mga paa at nakayuko habang nagtatanim. Isama pa ang tirik ng araw. Minsan ay lamig ng panahon dahil babad sa ulan. Amang, magmerienda muna kayo. Malakas na sigaw ni Ranaya nang makita ang kanyang amang. Ayan na ang merienda. Pahinga muna tayo sandali, baling ng amang niya sa mga kasamahan. Buti naman at dumating ka na't kanina pa kami nagugutom. Wika ni Kuya Jomer na isa rin sa mga nagtatanim. Gray, halika na. Napatingin si Ranaya sa katabing lalaki ni Kuya Jomer. Umunat ng tayo ang lalaki at bahagya pang nag-stretch saka ngumiti sa kanya. Her heart skipped a beat. Naka-long sleeve si Gray na putik-putik at nakakap kaya hindi agad niya nakilala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa binata nang lumapit ito kasama si Kuya Jomer. Nagtatanim ng palay. Getting bored, aren't we? Kaya pati pagtatanim ng palay ay ginagawa mo na. Linya ko yan para sa'yo. And I am not bored. I just want to experience this kaya nandito ako. Isa pa, mas type mo ang magsasaka kesa sa engineer kaya eto. Tumawa si Kuya Jomer sa sinabi ni Gray na inirapan lang ni Ranaya. Magmerienda ka na lang at gutom lang yan. Iniabot niya sa binata ang pansit at isang soft drink. Mataas na ang tingin ko sa mga magsasaka at mas tumaas pa ngayong naranasan ko na kung gaano kahirap ang ginagawa nila. Ilang oras pa lang ang sakit na ng balakang ko, ani Gray. Umuwi ka na lang kasi, sagot ni Ranaya. Ilang araw nang nasa probinsya lang si Gray at tila hindi nag-aalala sa trabaho sa Maynila. Mukhang nakapag-adjust na ito sa kanilang purok, sa mga tao sa kanilang lugar at ngayon naman ay sa pagtatanim. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip ng binata para mas gustuing magtanim na lang doon kaysa i-supervise ang mga tao nito sa Maynila. Pero bakit nga ba niya iyon pinoproblema? I am actually home. Nandyan lang ang bahay ko, turo ni Gray sa bahay kubo. And this is my land. Nawala ang ngiti ni Ranaya. Nakaramdam siya ng kirot nang tila ipamukha nito ang bagay na iyon sa kanya. Napatangu-tangu siya. Oo nga naman. Muntikan ko nang makalimutan. Inuupahan nga lang naman pala ng amang ko ang lupang ito sa'yo, she said bitterly. Nakapagpasalamat na ba ako sa'yo dahil doon? Kung hindi pa, maraming salamat. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya. Dama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ikinurap-kurap niya ang mga mata dahil sa nagbabantang pagpatak ng kanyang mga luha. Hey, I didn't mean anything about it, ani Gray. Pero hindi siya sumagot. Sa halip ay binalingan ang kanyang amang. Amang, ikaw na lang ang magdala ng basket pa uwi.
Baka magising na si Daniel. Ranaya. Bago pa nakalayo si Ranaya ay nasa likuran na niya si Gray. Bumuntong hininga muna siya bago muling humarap sa binata. She tried to hide her hurt expression. Bakit? I'm sorry. What for? Kung yun naman ang totoo. Sige na, pagbutihin mo ang pagtatanim. Ani ang tumango, saka muling tumalikod at naglakad palayo. End of chapter. Kung trip mong makinig sa mga istoryang babasahin ko, please click the subscribe button para makapag-subscribe ka sa channel ko. Thank you.